Shoutouts din kay Judge Gina na nandito. Judge Ginan. Judge Ginan, Judge Ginan. Judge Ginan. Judge Ginan. Kay Judge Ginan. Judge Ginan. Judge Ginan. Shoutouts kay Judge Ginan. Judge Ginan. Kay Judge Ginan. Judge Ginan. Judge Gian nandyan. Kay Judge Gina nandyan. Tangina na ito. Kala mo lakas mo? Nagbabattle pa tayo, yung mga round ko, i-breakdown mo. Maya kay Judge Gina, no? Game! Di pansin gaano kahina kasi sa flip top siya sikat. Pag vid dyan, Judge Ginan kasi instant na react. So what's up mga kumag, I'm back, ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Ginan. Okay guys, itong battle na re-reviewin natin ay mabilis na battle lang. And alam naman natin na promo yung battle na to. Actually yung mga kasabayan nito na una na nating reviewin, especially the Moth vs Katana, Creeply versus Husky, Senior vs K-Ram, tas ito, Mzite versus Moth. And katulad ng Moth vs Katana, it's champion versus champion, Isabuhay 2025 champion versus Isabuhay 2017 champ. Ngayon naman, it's MZ versus Moth 2020, Isabuhay 2020 champion versus Isabuhay 2017 champ. So, ayun. Ako, alam ko na nasabi ko na to sa inyo. Fan talaga ako ng mga champ versus champ na match up. Even hindi sila nagtapat sa or hindi sila naglalaban sa flip top, pero yung mindset kasi, yung high stakes battle nandoon pa rin na uy tangina magdaglaban sila, check natin kung anong maging outcome. Ganun agad yung mindset pero syempre as a fan, we're waiting 'di ba? We are waiting to witness this kind of match up sa flip top. 'Di ba? Tulad na lang ng Moth 6 threat, where we are waiting, 'di ba? Na magawa ng paraan ni Arik na maglaban sila, 'di ba? At some point. Pero nawala kasing hype nun simula na natalo ni Moth si 6 threat sa PSP. Nawala 'di ba? Pero sana, 'di ba? At some point sana. Mali mo sa Pakus Ganay. For sure naman yung Pakus Ganay kasama si 6 threat doon. Naniniwala ako. Kasi lumapag din si 6 threat dito sa Luzon nung right of way So sa tingin ko malaki yung chance talaga na magkaroon ng 6 threat. Ang tanong lang, sino yung mga kalaban niya? 'Di ba? So yun lang. So ito, MZ vs Moth, alam natin promo to, pero ang ginagawa natin sa promo still ginajudge pa rin natin as good battle. So game. Diretso tayo. Kaya pala Game. nakakaanoy, lalo na kung usapang battle. Oo, mas nauna ka sa akin, boy, pero tawagin mo kong master. Kasi sa flip top, mas nauna akong mag-champion sa hoy, na-inspire ka lang din after. Oo, sa akin galing yung apoy, nang hiram ka lang ng lighter. Pero ako pa rin yung mas pangmasa, kasi di nila trip yung tono mo. Ang pangit mo raw sa panlasa, parang nagsinde sa posporo. Ano, di pa natauhan? Tignan nyo, kinilabutan. Kasi di niya yan malilimutan. Ginamit ko lighter at posporo, paalala lang sa nasunugan. Sabi na Halatado na ng gigil kasi nga kaibigan ko rin to. Pero di ako nagpapigil, bawat suntok diniin ko. Puro punchline, walang filter. Kada hit narinig mo, pasensya na kung walang filter. Kaya nga walang peace yung bibig ko. Pero kahit di ko na itodo yung sapak, okay, masasabi pa rin binigyan. Parang Yossi pag hinihipak, talagang manliliit yan. Di ko na kailangang sumagad, di rin naman didikit yan. Parang upos, talsik agad kahit pitik-pitik lang. Kaya sigurado na abo, tinapak-tapakan pa yung lit. Limitado man yung script at may mga temang ni-restrict. Oo, puro cigarette yung scheme, alam nyo na sinong masik. At masasabi nyong I smoked him kahit sa'yo silang nag-stick. Yeah. Kaya sorry mate, kung yung usok hanggang ender ko appropriate. Alam kong ayaw mo sa second hand smoke, baka mag-choke, di maka-operate. Kaya kayo na bahala mag-adjust kasi ayoko ring itolerate. Sakto, babanat siya ng round 1, pwede na kayo lumabas para mag-Yossi break. Galing. Yeah, gang.
ang smooth pa rin, ang alam mo yun, ang smooth talaga ni Moth gumawa ng mga verses eh. Sobrang smooth. Napanood ko rin yung Katana versus Moth eh. 'Di ba? Tangina, ang smooth talaga niya, men. No doubt. Sobrang smooth ng mga setups, sobrang smooth ng pasok ng punchline dun sa pinaka setup, ang smooth ng kung paano niya i-deliver, ang smooth ng mga angulo na napili niya. Alam mo yun, lahat sobrang smooth eh. Na sobrang sarap pakinggan ng mga setup. Kasi alam mong, pagdating sa pinaka pang-apat, pa-punchline siya, connected talaga sa mga setups. Kasi minsan, taliwas eh, 'di ba? May mga setup kasi na ito yung setup, tapos pag dumating yung punchline, magtataka kayo na bakit hindi masyadong connected sa setup. Pero 'di ba? May mga ganun eh. So, pero si Moth ibang klase, sobrang smooth ng transitions, ng punto, ng punchline, angles, references, ang smooth na. Okay, M-Site. Game. Si break, tolerate, operate, ang aga mo mag-celebrate. Pues kapag ako nagpa-smoke, kahit hindi ka mag-joke, sigurado mag-elevate. Nice. Dinamay pa yung nasunugan. Nice. Ang tagal-tagal na nun. Yeah. Ang stupid mo naman. At least ako, nakabawi at nakabangon na. Ikaw, susunugin ko pa lang. Uy, di magkarem yun ah. Hindi ako naninigarilyo. Hindi nga. At least naimbita. Kung ibalot kita sa banig, tapos sindihan kita. Hit-hit buga, wala kang nalalaman. Pues ngayon, harap-harapan, mararanasan na ma-shotgun. Bars. Kamusta, Tomas? Bars. Mukhang dati pa to nangyari ah. Kaso lang, ang daming pakulo niyan. Kesyo busy daw at maraming gigs. O baka naubusan lang ng pinagugutan. Habang kami babad sa bars, parang galing ng kulungan. Ako, di ako masyado mapili sa kalaban. Basta hindi bobot may dating. Ito, puro big names lang nilalabanan, nakadepende yan sa fame. Hindi na uubra, palusot mong tangan at mga segway mo na lame. Sing-sing mo nga, hindi tunay, paano ka naging married to the game? Ooh. Pero bago yan, para umangat, ikaw ang gagawin kong daanan na para bang runway. Yang biyak mo sa noo, parang huso ng ashtray. Alam kong mangyayari to, tayo ay magdidikdikan din someday. Mas planado pa to sa nakalib ng Saturday, Sunday, Holiday, Monday, tapos Tuesday naka-half day. Total mukhang hindi ako nauubusan, bibigyan pa kita. Pagsisisihan nilang isa ka sa kanilang naimbita. Check. Uy. Woo. Di raw siya Okay, so bitin, no? Pero sa akin, syempre mag-base lang tayo sa mga napakinggan natin. Shoutout sa rounds sa round 1 ni M-Site. Maayos din yung mga napili niya mga setups yung rebuttals niya, okay yun para sa akin. Yung mga setups niya, naka 4-bar set din naman si Zite, pero sa tingin ko may differences. Although pares silang naka 4-bar set, pero the difference was punchlines. Bigat ng punchlines. Sa tingin ko mas mabigat yung punchlines ni Moth. Mas smooth yung daloy ng punchline from the setups. Kay M-Site naman, don't get me wrong guys, hindi sa dinidisregard ko si M-Site. In fact, lagi kong pinagtatanggol si M-Site sa mga haters niya na bakit maraming haters si M-Site. Which is, para sa akin, wala naman dapat ika-hate kay M-Site, 'di ba? Pero ayun, base lang naman yun sa preference, based lang yun sa opinion ko, sa preference ko, and syempre knowing M-Site, nakakausap ko rin naman sa M-Site kapag bumababa ako ng events. Pero I think matagal na yung huli. March 8, 2025 pa, finals pa yun ng Insane, yung Dave Denver vs Blazer. So ang tagal na, di na kasi ako nakakababa talaga sa mga events, sobrang busy na. Pero ayun, syempre kilala pa rin naman ako ng mga yan. So ayun, regardless, ayokong mag-base dahil nakakausap tropa, kaibigan, no. So honest reviews lang tayo palagi. So ayun, para sa akin, hindi mahina, no.
yung round 2 ni MZite. Actually, tumapat siya. Pero para sa akin, mas matimbang lang talaga yung mga punchlines ni Mot dito eh. Kasi sobrang smooth lang para sa akin. Mas effective, mas relevant, mas direct para kay MZite. Kasi feeling ko kasi mas na-maximize ni Mot yung yung angulo na napili niya papunta kay MZite. Unlike sa MZite na after ng isang angulo magsi-switch, tas after neto isa mag-switch ulit. So feeling ko yung angulo kasi na ginagamit ni MZite, feeling ko kaya pa yun ma-maximize pa eh. 'Di ba? Kaya pa niyang ma-maximize kasi feeling ko nabibitin ako sa halimbawa isang angulo tas isang 4 bars lang tapos switch agad. Feeling ko bitin dun sa ano na yun. Bitin yung nagawa niyang 4 bars dun sa napili niyang angulo. So I was looking for another bars. Hindi naman sa pinapa-stretch ko, hindi eh. Kumbaga kailangan ko pa ng isa pang punto dun sa angulo na yun para mas maging effective. Tignan mo yung kay Mot, 'di ba? Yossi. Ang dami niyang ginawang punchline dun sa Yossi na yun, 'di ba? Yung Yossi break, yung filter, walang piece sa bibig ko. 'Di ba? Gets nyo? Tahi-tahi. So, ganyan kay MZite, dun actually feeling ko nagkukulang. Sana na-gets nyo kasi sa tingin ko na naitawid ko namang i-explain sa inyo ng malinis yun. So, hoping na nakarating sa inyo yung explanation ko. So, ayun, I think Mot yung round 1. Bigyan natin ng 9-8 na score. 9 lang kasi may mga rounds, may mga lines ako na hindi napakinggan eh. So, anticipate natin yun. So, it's a 9-8. Mag-base lang tayo sa sa kung ano yung narinig natin. Okay, so 9-8 in favor of Mot. Arte sa kalaban. Basta hindi bobo at may dating, yan ang sabi niya sa liriko. Sana sinimplihan mo na lang para di ka may nalilito. Kasi sa madaling salita, ayaw mo kalaban sarili mo. Ay. Tapos, ginawa pa akong manok, pinausukan daw kaya tumapang, napunta pa sa sabungan. Pues huwag kang mag-alala, papausukan ka rin naman. Pagtapos nitong laban, ikaw yung papakuluan bilang manok na talunan. Okay. Pero siya si MZite. Pinaka-cute ng 3GS, yan ang nakakainis niyang pakulo. Kaya kahit mukha siyang masiyahin, nakakainit ng dugo. Sobrang laki pa ng gilagid, grabe na po. Pag nakangiti siya ng buo, kitang-kita mo agad yung kalahati ng bungo. Oo, sobrang papansin, halatang kulang sa kalinga. Lahat ata gagawin para lang yung amo mahalina. Kaso lang kahit anong gawin na pagpapakyut sa liga, bandang huli, si Kairam pa rin yung ginawang aso ni Enigma. Pero sige, sabihin na nating baby face, yung itsura mo pan 12. Kaso mukha ka lang tulongges na madali lang ding ma-11. Tangain ng postura yan, parang lampahin tsaka torpe. Sobrang lambot mo nga tignan, mas mukha pang lalaki si Salome. Kaya wala pa ring dating kahit yung mga linya pang garote. Yan ang itatak mo sa kukote. Magaling ka nga mag-bars, di ka naman tinutubuan ng bigote. Pero seryoso, isa na yan sa pinakamatagal. O veteran na yung label. Kaso dami pa rin naaasar sa imahe mong lame sir. Hindi to baliktaran par, pero sakto haymaker. Kamukha mo si Mahal, kaso ang dami mong hater. Di mo ba pansin, kahit anong pakita mo ng galing, parang ayaw ka nila manalo? Kasi pinipilit mong kilalanin namin yung mga nakamit mong kampyonato. Pues para kang yung Philippine Looper na naging demanding na masyado kasi kahit anong layo ng narating, inis pa rin yung mga tao. Pinaka-cute ng 3GS. Okay, itong round 2 ni Mot, sa tingin ko, ito yung medyo lumaylay. Okay? So, medyo malayo yung round 2 ni Mot dun sa round 1 niya. Kasi syempre, ang ganda ng round 1 niya, 'di ba? Sabi ko nga sa inyo, it was almost perfect. Tapos yung round 2 ni Mot, feeling ko ganito yung naramdaman ko sa round 1 ni MZite na effective pa rin naman, malakas pa rin naman, pero yung bigat ng punchline, yun yung humiwalay eh. 'Di ba? Kasi ang ganda ng round 1 ni Mot, masasabi natin na effective at mabigat yung mga punchlines niya doon. So ako, I was expecting more kay Mot dito sa round 2, but unfortunately, hindi yun yung nakita ko. So sa tingin ko yung round 2 ni Mot tsaka yung round 1 ni MZite, yun yung magkaparehas, yun yung magka-match. Okay, so ang pinakakailangan ni MZite dito is mas maging malakas dun sa round 1 performance niya. So, game, check natin. S na naman.
Inis na inis. Tomas, wala nang 3GS. Tapos gilagid na naman isang camera. Inayos na ng Dentalica Dental Clinic. Naibanat ko pa dito. Okay lang, gilagid. Yung iba dyan, nakapostiso. Kakakain mo yan na matitigas. Eh ano naman kung baby face? Tamang diet at skincare lang ang puhunan. Hindi porket hip-hop, Tomas, dapat mukha kang pambardagulan. Philippine looper, sablay, kaya yung banat mo wala rin. Sino ba sa atin yung may lyrics na bukod sa destinasyon, nasa lilingon na magagandang tanawin? Pero ito, trivia. Okay, gets. Alam nyo ba na lumabas din to sa probinsyano? Sino nakapanood? Oh. Tapos, sa bundok yung eksenang idinaos. Saktong-sakto. Gamit na gamit yung pang-hiking niyang Na sapatos. Hiking na sapatos Kaso na hindi naman. ito nagtagal. Tinanggal din siya ng paglaon. Paano ba naman? Binaril na't lahat-lahat. Bangon pa rin siya ng bangon. Tanginan to. Binaril na, hindi mamatay-matay. So pagkalaban mo to, walang killing spree. Puta, hindi siya pwedeng mamatay. Parang mga laban niya sa PS. Issue. Hindi porkit lagi kang bida, matatawag kang gifted. Kasi mapabattle rap o TV, mga bakbakan mo, scripted. Uy, Kasi pinuntuhan. undefeated ang branding. Gago ka ba? Paano nangyari yon? Sa pangalawang finals yun, Sur, tinalo ka niya. Undefeated, pero sa flip-top lang, hindi kasama yung ibang liga. Ang labo, aba? Eh kung kumakasaka sa amin ni Tipsy nung 3-way, dalawang talo ka na. O, di ba? Wala akong talo. Parang boksingerong takot masuntok, mabilangan. Marami nang nagbagumot, di nauubra ang mga pakulumot, baliktaran. Kumpara sa'yo, ang mga talo sa laban ay kapintasan, kung hindi ka pa nasusugatan, di ka pa nakakaranas ng tunay na digmaan. Yeah! Woo! Tang inang bigat nun, sight. Bigat nun. Tang ina, yari si Mot lamang na si MZite dito. Round 1, Mot 9-8. Pero itong round 2, bibigyan ko to ng perfect 10 para kay MZite. Deserve ni MZite yung perfect 10 dito. Nagustuhan ko yung angulo na nilatag niya para kay Mot. Wow, it's a wow para sa akin, guys. Tang ina, ang ganda nun. So, Mot 9-8 sa round 1, 10-8 sa round 2 MZite, and that's ano, ang score 9 para kay Mot, tapos 8 sa round 9 sa round 1, 8 sa round 2, that's 17 points. Si MZite naman meron siyang 18. So 18 to 17 in favor of MZite, pero sa round 1 Mot, round 2 MZite. Sobrang nagustuhan ko lang kung paano nilatag ni MZite yung ano, yung undefeated na angulo. 'Di ba? Undefeated pero sa flip top lang. Paano ka naging undefeated kung sa pangalawang finals niyo ni Sur natalo ka? 'Di ba? 'Di ba? 'Di ba? Guess niyo 'yon? Or di nyo ba alam yung pangalawang finals nila ni Sur? Ganito kasi yan, guys. Sa mga di nakakaalam, 2017 isa buhay, sila yung naglaban. Okay? Sila yung naglaban. It's a 7-0 in favor of Mot. 'Di ba? Tangina, lopsided talaga yung scoring, pero kung pag pinakinggan niyo yung mga judges, sobrang nahirapan talaga sila. May mga reason pa doon na nagkatulunan talaga sa coin toss, 'di ba? Actually, alam ko ganun yung naging tingin ni Luns doon. Ngayon, 2018, next year, 2018, naglaban ulit sila ni Sur sa finals ulit. Magkabilang bracket sila, guys. Sa mga di nakakaalam, it's sunugan. Sunugan yung may beat. Yung first round, second round may beat, pero yung round 2 a cappella. Sila ulit naglaban. Sa pagkakaalam ko, ang mga tinalo ni Sur, may flick G. 'Di ba? Alam ko may flick G. May lip cramp pa nga ata eh. Hindi ko na sure. Tapos kay Mot naman may Lanceta, may Invictus. May Delo ba? Hindi ko alam kung may Delo eh. Basta
yun yung mga ano, yun yung, panoorin nyo, nasa YouTube pa rin naman yun, hindi naman nabura yun. So, yun, yung battle ni Moth versus Surhenyo sa Sunugan, i-search nyo yun. Maganda yun. Nagkaroon lang talaga ng ano, ng slip up si ano doon, si Moth. Kaya natalo siya. Okay? Tapos yung sa PSP naman na issue, ang gustuhan ko rin kung paano nilatag ni MZite yun. So, ang creative lang ni MZite sa round 2, kaya ibibigay ko yun sa kanya ng klaro. Tsaka yung paano niya nahimay yun, kung paano niya binreakdown si Moth, kung paano naging effective at mabigat yung pinakapunto at punchline, solid yun. Diba? So, it's a 10-8 talaga para in favor of MZite. So, yun, 17-18. Lamang si MZite ng 1 point, pero sa round tabla. Round 3 deciding, check natin. Game! PSP na naman. Tangay ng angle yan, ang bobo. Di ba lagi kang judge doon, wag mo nga ako niloloko? Ay, Kine-question mo, patay. panalo ko na ikaw rin mismo bumuboto? Ay, shit! Kitang-kita sa mga video, Yun lang. Nabalik. wag mo nga ako niloloko? Kine-question mo, Yari. panalo ko na ikaw rin mismo bumuboto? Patay. Kitang-kita sa mga video, halos ayoko tanggapin mga panalo. Kasi yung galit, alam kong babalik sa akin imbes sa mga hurado. Kaya kayo ang tunay na scripted, sinet up nyo ko tarantado para masamain ang mga tao. At pagbalik ko nga naman ng flip top, may maa-angle kayong bago. Pero speaking of flip top, naaalala nyo pa ba nung nagbaliktaran tong tanga? Sabi niya, subukan mong baliktarin yung MZite, katapusan mo na. MZite, katapusan mo na. Hinanap ko yung baliktaran kaso di ko matansya. Naliligaw ka ata, di ko na alam kung saan banda. Kasi binalibaliktad ko yung katapusan mo na. Alam mo lumabas, puta na mo, san ka? Pero yung MZite, hindi na para laruin. Baka pumangit pa yung sound, tsaka magalit pa yung crowd. Wag mo na kasi pilit baliktarin. Nakafix na yon sa only one name you can found. Oh, there's only one name you can found. Pinilit niya yon for the sake of rhyme. Paano yan? Pag nawalan ka ng gamit, saan mo hahanapin? Sa lost and find. Kaya ka nababadibag ni Tipsy eh. Tapos balak pa ako isunod. Ayoko nga sana pumayag. Siyempre, mainit at kulob. Pero dahil sa inis ko sa'yo, tatanggapin kong malugod. Ako'y papasok din ng bodybag para lang gulpihin ka sa loob. Pipicturan ka nila mamaya habang kulata at groggy. Kaya salamat mga silanggenyo, mga napadayo, naisip nyo kaming puntahan. Wala na akong ibang hiling pa. Sana sa round 3 niya umulan. Alright, MZite, Gago. round 3. Okay, so maraming mga putol na linya si Moth dito na hindi natin napakinggan, no? May mga jump eh. Pero sige, try natin si MZite muna. Wag. You can found na naman. Ang hassle, bro. Di mo ba napanood yung latest battle ko? Dahil last round na, bago umulan, gusto ko sabihin condolence. Kung tingin mo perfect ka, next year, pasi tayo kay Enigma English Conference. Ohoy! Game? Para maranasan mo na sa English, barahin, pektosan at barahin. O kung gusto mo, promo lang para kahit turog ka, undefeated ka pa rin. Pektosan, English, putang ina mo, Motus. Maglalaban pala kayo ni Tipsy, di, no? Ahon nga. Kita-kit sa ahon. Sa ahon pa na tiyempo. Sana sa kalagitnaan umakyat si Shaboy tapos halikan kayo pareho. Sana makat yung video kasi sabi ni Kilan. Kasi hindi siya sigurado. Sana sobrang dikit nung laban tapos isa si MP3 sa hurado. Sana bago ka bumanat umakyat si Serdeo. Nakadora na costume. Yung tipong nagkakainitan na, sobrang solid na laban na umaabot sa sukdulan. Kaso makakancel yung battle kasi pagdating sa round 3, si Enigma at si Keram nagsuntukan. Pero, ito real talk ha. Alam nyo bang hindi naman na dapat talaga undefeated to dati pa? Pasensya na akong na-reveal. Mga tunay lang na hip-hop ang nakakaalam. Talo ka dapat kay Sibil. Paano? Gago. Kinaya niya. Sabi niya sa flip top, pangalan niya, M. Hot Brad.
Yung kumpare ko tuloy, panay ang wordplay sa M at hat. Tapos mo pala. Pero okay lang, maraming salamat silang genyo. Ito'y maagang regalo para sa mga tao. Di ko na binalot yung gift wrap. Salamat sa mga dumalo sa inyo. Chill lang to, napausok, hindi naman masyadong mahirap. Pero kung gusto nyo ng nakakahon, subukan natin sa flip top. Yan ha. Tang ina, bitin. Woohoo! Bitin guys, bitin. Yung round 3, ibibigay ko ang tabla yun. Unang-una sa lahat, may mga lines si Mot na cut. So, hindi ko totally mapakinggan yung pinaka buong round yung round ni Mot. Kasi, yung round 3 nga niya, ang daming cut. Nakita nyo naman di ba? Parang putol. Tas, parang in-extend na lang. Kumbaga, putol yung siguro feeling ko may isang 4-bar set na hindi nakasama. Tas, na lang, dinugtong na lang yung kasunod. Parang ganun. So, hindi ko ma-appreciate masyado yung round 3 ni Mot kasi andun tayo sa point na nakukuha na ni Mot yung momentum para sa akin, tas biglang mapuputol, tas magdudugtong ng kasunod na linya ni Mot. Parang inappropriate lang for me. So, sa tingin ko, hindi ko siya masyado na-appreciate. Sa round 3 naman ni MZite, tsaka yung round 3 ni Mot, may mga gasgas na angulo. Yung one name you can found. Kasi MZite naman, hindi rin sing lakas ng round 2 niya. 'Di ba? Hindi rin sing lakas ng round 2. May mga times din na nagiging ineffective siya. 'Di ba? Yung rebuttals okay, pero yung content mismo feeling ko parang latak na lang Kumbaga na wala nang maisip or wala nang mapigas si Zite. Yun na lang. Pwede na to, promo naman Parang ganun. So, I think round 2 was his best round sa battle na to. Kaya yung round 3 tatabla ko. Tangina, another loss na naman kay Mot, guys. Kasi para sa akin MZite to, especially round 2. Round 1 Mot, malinaw yon. Round 2 malinaw na malinaw, it's MZite. Then round 3 tabla. Okay, bigyan na muna natin ng score. Bigyan ko naman ng hatol. 'Di ba? Score Mot 9, 8 and 8. 9, 8 and 8. That's 25. Tama. 25 points for Mot. Kay MZ naman, meron siyang 8, meron siyang 10, meron siyang 8, and that's 26. Round 1 Mot, round 2 Zite, round 3 tabla. Overall scoring 26 to 25 in favor of MZite. So ako, para sa akin, own preference lang naman. It's MZite. Shoutout kay Mot, malinis, pero siguro mababago yung vote ko dito once walang mga cutted lines. Pero ganoon din naman si MZite, may mga cutted lines din siya, pero still sa tingin ko yung round 2 was the round 2 beat. Round 2 of MZite was the round 2 beat And sa tingin ko hindi nakuha ni Mot na tapatan yung ganong kalakas na round ni MZite. Yun, promo man, pero another loss to para kay Mot. Sabi ko sa inyo, 'di ba? Hindi ayokong mag-base dial, tropa, kaibigan, hindi. So, alam niyo naman na isa si Mot sa mga iniidolo ko, pero sa tingin ko sa battle na to, MZite to. Okay, so yun lang, wala nang mahabang explanation pa. Kita-kits tayo sa next. Balik tayong flip top. Meron ng mga bagong upload. Topper, Kairam, Batang Rebelde 3D, Sakmaestro, Manda, pero sana ma-upload na rin yung Kila na Raffian para mapagsabay natin. Okay, so yun lang. Kita-kits sa next na review mga kumag. Peace out.